Okay, praise the Lord. God is good. And all the time, God is good. So maayo gayud kayong Ginoo. Matut pa sa kanta nga, angay kitang magpasalamat sa atong buhing nga Dios. In everything, give thanks. Usahay, dilin mo masabtan nga nung ingana ang nahitabo sa mong kinabuhi. But anyway, just give thanks to the Lord. Because God is sovereign and He knows what He's doing sa ato ang kinabuhi. Before we start, akong gangatan sa pagtindog, alang sa atong pag-ampo. Most gracious Heavenly Father, we come before you today, Father God, because we want to honor you. We want to worship you. We want to give thanks, O God, for all the things that you have done in our lives. Thank you, Lord, for the victories, successes, even failures, Father God, nga among na-experiencean, Lord. We give you thanks, for we know that you are sovereign sa among kinabuhi, Ginoo. Ug makitaan gyud namo, Lord God, that indeed all things work together to them that love the Lord, to them that love you, Father God, Lord. Ug salamat nga karong kabuntagon, Lord. Dili aksidente nga niya kami karon dinhi nagabarog sa mga tubangan tungod kay Lord. Today magapiyesta kami, Ginoo, diya sa mong table, Father God, sa imong pulong, imong gandam kanamo karon, Lord, to feed our souls so that, Lord, all the more, Father God, our faith in you will be strengthened so that, Lord, we can face whatever battles we have sa among kinabuhi, ma-personal man o sa pamilya man, Father God, Lord. We ask, Father God, Lord, the anointing of your Holy Spirit, O God, kanako sa imong katawhan, kanamong tanan nga ni karon dinhi, Father God, maglihok ka pinagi sa imong balang Espiritu, Father God, Lord, so that all in all, O God, your name alone will be glorified, be magnified in our midst. To you be all the glory, the honor, and the praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Please be seated. Mayong buntag sa atong tanan. Amen. So, bisag medyo ulanon, but still, nasayad ko nga ang Ginoo na atong nagialagaran siya mao gihapon. Mayong buntag usab sa ato ang mga online viewers. Salamat nga kamo makig-join kanamo karong kabuntagon in worshiping our Lord. So today, Okay. Let's talk about the importance of courage and integrity in our walk with God. So ang atong teksto makita-an sa 2 Timothy chapter 4, ingon siya, "But the Lord stood at my side and gave me strength, so that through me the message might be fully proclaimed, and all the Gentiles might hear it." So mubalik ta gamay sa verse 14, kung basahin niyo yung mga Bible, mo ni time nga nakigbisog si Alexander the Coppersmith kang Paul. So magikontra niya ba, nagwali si Paul about the good news, and then niya si Alexander the Coppersmith, nga di lang ingon nga nakigbisog, grabing pakigbisog ni Paul kang Alexander. Kung ingon pa ni Paul, sa una na akong pakigatubang kay Alexander, mibiya ang akong mga kauban. Ako ra isa nabilin, ingon ni Paul. Ingon pa niya, pero nagampo ko sa Ginoo nga dili unta i-charge kanila, nga dili himuon nga sala kanila ang ilang gihimo nga pagbiya kanako. Kanang giingon Jesus Christ ba nga, "Lord, forgive them, for they do not know what they are doing." Matod pa ni Paul. And then sa verse 17, muna ingon niya nga, "But the Lord stood at my side and gave me strength, so that through me the message might be fully proclaimed, and all the Gentiles might hear it." So kung makita nato na, Paul was the greatest missionary of all times. Di ba katong iyang missionary journeys, kung makita niyo ang New Testament, grabe niyang giadtuan. So, kung si Paul, wala pa siya kanaganing courage and integrity diha sa Ginoo, apil po siya dagan. Siya nga di na kumakaya ni si Alexander, grabe iyang theology, grabe ang iyang gipangisgutan, di na kumakaya atubangon. So dagan na po kong apil. No. He stood, ingon si Paul, "The Lord stood at my side." Giubanan ko sa Ginoo, o gitagaan gayud ko og kaisog, tagaan ko og strength, so that through me pinaagi kanako ang mensahe, the good news might be proclaimed, and all the Gentiles might hear it. And so here we are, apil na tan ana. Down the line, since more than 2,000 years ago, si Paul ni Barog gayod.
Tingnan mo gana. Okay. Tanawon sa nato ang definition sa dictionary kaning word nga courage o integrity. Ingon pa sa courage, mental or moral strength to venture, persevere, and withstand danger, fear, or difficulty. So kasagaran makita nato ni kanang mga unusual nga sports ba. For example, kanang Red Bull nga kanang gani, mountain biking gani. Kung tanaw mo ana, grabe gyud. Kanang bukid nga steep ka ayo mo bisikleta gud sila na sila trail of course, pero the fact nga steep na siya nga kanang ganing bukid, kung ordinaryo ka, you cannot just do that. Kanang na fear factor ba. So they have the courage to do that. So mental or moral strength, moral fortitude or moral strength to do anything dili usually ginabuhat sa tanan. Mo ni gitawag nga courage, kaisog. Kanang mga sundalo, they display a lot of courage. Para sa ako saludo kaayo ko ng mugunit og aramas kanang police, manavy, basta kay something sa military, I really salute them man. Ako kanang thought of kanang pusil, hadlok ko anak, mamatay ko anang pusil. Mapusil lang ko anak, ina mo kay pusil, di ba? Pero because of their courage, they will do it. Integrity, adherence to a code of especially moral or artistic values. Or in other words, incorruptibility. So kanang integrity, mo yung tag-integrity, kung matugag mathematics, there is that word we call integer. When you say integer, those are the counting numbers, negative, 0, up to positive. So negative 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Those are integers, whole number. 1. Single na siya, dili sa tunga, dili sa 1/2, 1 gid na siya. So that's integer. And there comes the word, dito naggikan ng kaning pulong nga, integrity. So singleness, an unimpaired condition or soundness, the quality or state of being complete or undivided, kanang ginatawag nato ng completeness. So, gusto ko magsugod, although ang title, makita niyo, courage and integrity, pero gusto ko magsugod sa integrity kay na ako'y nakita nga, murag important nga, kanaganing aspect nga akong atong isgutan karon. Integrity. People with integrity walk safely, but those who follow crooked paths will be exposed. Sa Proverbs 10. Kung basahin yung proverbio, daghan na guys good about integrity, uprightness, singleness of purpose, ganing focus. Ni Janjan ganyan nag-sharing me, focus lang ka, focus. That's integrity. Kung unsay nadawat nimo sa Ginoo, kaluwasan, focus lang ka ni ana and God will keep you. Ganing, okay, before mo atong example ato ta sa integrity in the life of Jesus. Number 1 ingon diri, Jesus did not yield to Satan's temptations. You could just imagine katong nag-fasting si Jesus Christ 40 days, 40 nights immediately following katong temptation dito sa wilderness. Ingon si Satan, if you are indeed the Son of God, command this stone to turn into bread. Kaya kabalo mas gutom si Jesus Christ. Kung kita pa siguro, ato nang buhaton kay gutom. 40 days, 40 nights, way kaon. Pero ngayon Jesus Christ, men shall not live by bread alone, but by every word out of the mouth of God. So makita nato na nga, Jesus did not yield to temptations. And katong uban pa nga mga pagtintal sa yawa kaniya, and He overcame it. Number 2, Jesus was faultless. Kung masaw nimo ang sa New Testament, the Pharisees and the Sadducees, katong mga murag, makaingon tato bang religious authority at that time, they are always trying to kanaganing find loopholes in what Jesus is going to say. Mangita sila kanang asa siya malipat aron silang nasipyat man ka. Pero kung tan-awon nimo na never nga si Jesus Christ nasipyat sa tanan niyang gisulti, gipamulong. He always kanaganing tell the truth. Kaya man niya nga, I only came to do the will of God. So na say mandugi kan sa amahan, kumura yang ginasulti. No more, no less. Dili na mudugang. Wala say chismis. Original message gud siya. So he was faultless. And number 3, Jesus was consistent. Hebrews 13:8, Jesus is the same
yesterday, today, and forever. Let's look at some biblical examples of integrity. Sa Samuel, kung basahin mo ang Book of Samuel or matutas ka ng particular nga versikulo diri, 1 Samuel verses 12, 1 to 4, tiguwang na si Samuel, dugay na sa nag-serve prophet sa Israel, iyang gihagit ang mga katawan sa Israel. Ingon siya nga, witness against me before the Lord. Mangutana ko ninyo, naba ko'y tao nga giilad? Naba ko'y tao nga giilugan og asno? Kanang hayop ba? Giilugan og karnero? O naba ko'y tao nga gipat na mas tamasan? Naba ko'y taong diin nidawat kog suborno? Kanang bribe ba? Kaya kung naa, I will recompense akong ulian. Unsay tubag sa mga people of Israel? Yung sa nga, Prophet Samuel, you did nothing wrong to defraud us or giilad wala gihimo. And that's integrity, singleness of kanaganing character, completeness of character. Ikaduha si Paul. The life of Paul is all about preaching the word. Kanang ginaingon siya ba nga, we persuade men. Sige mig pang persuade sa mga tao. Pero makita niyo nga, Paul is not just persuading. Nga naman, before siya makapersuade, of course, he must have to have first integrity in his own character. Muna ingon niya ba nga, we persuade men, but we are kanaganing kung saan pa, ang among ginahimo, dayhag tayo sa Ginoo. Kaning among ginahimo nga pag-persuade ka ninyo nga, mutuo mo kang Jesus Christ. O hinaot pod unta, ingon pa sa Corinthians, nga ang amo pong karakter, dayag pod usab sa inyo ha. Pasabot, ginaingon sa ba nga, ang among ginasulti sa inyo ha, dili inubanan og bakak, dili ingon nga pangilad ni, aron lang ka nang muhatag mog offering, mga kwarta mi, then paggawas namo, mag-happy-happy mi, among gasto ninyong kwarta. No, nakit ni Pablo, kung matawon ninyo ang kinatibukan sa mga iyang letters, we always behave with integrity. Galing si Pablo is a tent maker, ingon siya nga, magtrabaho po ko, pag nakoy time, magtrabaho ko, maghimo ko mga tents, mudawat ko ka nang magpahimo og tents, ano, ipakita sa inyo, nga dili ko nag-uptell sa inyong ihatag sa ako. That's how the integrity of Paul is. And of course, sa ato personal application, integrity in our workplace, in our business, or leaders of the church, sa finance, sa simbahan, nga naman tayo kwarta pag ginagunitan diri. Na-share na ko ganyan buntag ni, one thing nga nagustuhan ako sa taxi, not because taxi is perfect in this aspect. All the way down from Luzon, Visayas, Mindanao. I'm from Northern Luzon, by the way, dito sa Kailokanuhan. Sorry. Kanang, nakita na ko nga problems ng simbahan, kwarta, gyud. Dagag mga kasimbahan nga nag-away tungkol sa kwarta. But praise the Lord, dito sa taxi, nakita na ko ba nga accountability ba? Every centavo nga ginagastos sa simbahan, sa tanang mga departments is being accounted for. Gina-account gyud na siya. Aron nga, kanang yung di Pablo ba nga, dapat walay ka na ganing tinaguan. Clear dayag ang tanan. So, kung trabahante man ka sa imong opisina, di ba, kung ang boss sa likod, nagbarog sa imong cubicle, grabe ka busy yun, trabaho. Pag nakitang wala, ay, salamat. Relax na pod. Dili dapat ang isa ka Kristohanon nga nakaila sa Ginoo and who wants to glorify God in his or her life, bisan na nagatanaw wala, will faithfully do his or her job. Kung estudyante ka, kabalo ka na exam ugma, ayaw sige social media ron, pag-review. Diba? So sa tanan nato nga kanang ginahimo everyday day to day nga atong kinabuhi, we should exhibit integrity. Kaning amot nakita na mo nang kanang mag-loans o kaning space loans, kanang rocket. So kanang mga rocket natay ginatawag nga International Space Station, conglomerate na siya sa daghang mga nasod, Japan, US, Russia. Na sila ginahimo sa taas nga kanang murag laboratory to do experiments nga dili pwede buhaton diri sa kwan nga lahi sa kay diri kay na may gravity dito sa gawas wala. So magpalupad sila mga kanang payloads. When you say payloads, magdugang sila sa module dito kay mga kwarto-kwarto man to. Murag eroplano ba nga gisumpay-sumpay International Space Station.
kanang mo karga sa payload, kanang rocket, kuan na siya kanang millions, billions man siguro, dollars, ang gasto nila ana, katong iyang structure kay naka-vertical man siya, niyo. Nakatindog ana ang kanang rocket launcher. Nya nasay ka na ganing structure. Of course, ang katong rocket mismo, it is loaded with tons of hydrogen. Kanang hydrogen, lisod na sa i-produce. So kanang isa ka lupad ana, musunog sila og millions of dollars para lang makaadto tong payload dito sa space. And if anything is compromised, either sa katong module or katong iyang kanang ganing musiga, katong iyang makina, bisag gamay lang nga makakompromise ang integrity, the launch of the rocket will be aborted. Dili sa ipadayon, bisan pa nagdako na og kwan. Mubuto ra man na, for example, naghanap magnahitabo nga paglupad mga pila ka kilometers lang above the earth, buto na siya. So pagbutuan na, ang nibuto, dili lang ingon nga pesos or dollars lang, millions or even billions of dollars. So, just like sa ato if our integrity is at stake, if something is wrong with us, we cannot be trusted with anything. Di ka pwedeng himuong leader, di ka pwedeng himuong anything. Bisag sa company, pag nakay-issue sa imong personal character or whatsoever, they will not give you a position nga kanang sensitive nga position. So that's how important integrity is. Bisag asa nato na i-apply. And this time, let's look at, so kaning integrity day, by the way, nganong giuna na ako ni siya, importante ni siya nga naka-integrity before you can do anything. Mura ka na imong sakyanan, di ba, biyahe kag Sambuanga, so di ba, ipacheck nimo ang makina, ang ligid, everything, magpa-servicing ka kay gusto nimo nga ang imong sakyanan, okay ang iyang integrity in all aspects, even before you can use it to travel to Zamboanga. Otherwise, kung may problema, sir, di pwede biyahe layo ni sir. Naitama ni imo ang piston or whatsoever, kanang major nga problema sa imong sakyanan. So when integrity is compromised, makancel imong biyahe. So ana sa kaimportante ang integrity. Or think kaning sundalo nga fully equipped, kumpleto tanan ang iyang battle gears and everything. Pero kanaganing may problema sa plano. So meaning integrity of the plan, wala problema sa mga armas. Sa plano medyo na problema. So the mission, battle mission is canceled. So ana pod kita, before tayo magkaroon ng courage to travel, to venture, or to do anything, we must first have integrity. Before ta masaligan og isa ka butang, especially sa bulaton sa Ginoo, we must first have integrity sa atong kaugalingon before even we can do anything. Mura kanang silhig. Kanang silhig nga dinhi bugkoson, lisod na isilhig. Kuha kag mga butang nato kagatos, nya walay bugkos. Lisod ni silhig. Pero kung bugkoson nimo sa rubber or katong uway nga kanang gina-weave na siya ana, isulod nimo sa may mo siyang integer, may mo siyang usa. And he can do one purpose, and that is to sweep. So nasa function tungod kay na siya ay integrity. Now let's go to the next. Courage. So courage in the life of Jesus. So kaning courage sama sa kong giingon ganiha, are the things nga ginabuhat dili sa kadaghanan. Pipila lang ang makabuhat ani. Especially kaning acts of courage, especially when it comes to the military or sa sports. Na yung mga grabe nga mo excel nga mga athletes. Let's look at the courage in the life of Jesus. Jesus faced a future of difficulty. Kung tanawon nimo si Jesus Christ, kabalo na siya nga mamatay siya. Sige naghisgutan, sige sa sulti ba sa mga, di lang sila kasabot at first, nga kinanglan sa lutuson, kinanglan sa mamatay, kinanglan sa malansang sa krus. Pero di sila kasabot ba? Di sila kakon. Pero siya, klaro na siya ha. But then, he still had that courage to continue, to go on sa iyang mission. Kaya ingon man niya nga, my food is to do the will of God. So kita ka ha, kung kabalota nga, butang nato nga, nanay nagplano sa imo ba, gikuan na ka, gi-intelligence na ka, dire. Nga kabalo sila matukag Davao. Kung makabalo ka nga, pag-abot ni mong Davao na nag-atang ni mo dito ambuson nga, padayon pa ba kaha? So lisod na, di ba? Jesus Christ, kabalo naman siya, kay Diyos, Ginoo gyud siya.
Kabalo na siya nga pamatyon gud siya. Ilansang siya sa cross. But then he faced courageously those things. Nagpadayon siya sa buluhaton nga gihatag sa Ginoo sa iya kay matud palagi niya nga my food is to do the will of God. Number 2, Jesus spoke the truth courageously. So wa siya mahadlok maingon nga I and the Father are one. Ako ug ang Amahan usara. Di man na pwede tao man siyang maunong mahimon siyang Ginoo nga tao man siya mo may tan-aw sa mga Pharisees and Sadducees katong mga Jews ba nga religious leaders at that time. Naunsa man ka, kinsa man ka? Nganong mayon kag Jews ka? Nga tao ra man ka, kabalo man sa imong papa, karpintero. Taga dito ka sa Nazareth. Di ba? But he spoke the truth courageously. Sa John 8:58-59, di ba yung sa nga, si Moses ang among Diyos, dili ikaw. Katong mga Pharisees. Pero yung panikuan, anak mi ni kaliwat mi ni Abraham din yun. Kaliwat mi ni Abraham. Kung sa ingon tubag ni Jesus Christ, before Abraham was, I am. So napasabot nga Ginoo gud siya. Before pa matao si Abraham, before pa mo nakaila ng pulong nga Abraham, unay tao nga Abraham sa kalibutan, ni anak ko daan. I already am existing. So giklaim niya sa nga kanang Ginoo siya. Manong nakutana gani siya sa mga Pharisees and Sadducees. Sa asa man nga punto umaayong butang nga akong gihimo katong mga miracles, healing the sick, blind, opening the eyes of the blind and everything. Di pa daga sa gihimo? Ingon siya nangutana siya sa mga Pharisees and Sadducees. Asa man ditong mga butang nga akong gihimo, diin ako ninyong kanang kastigahon ko ninyo. Ingon sa mga Pharisees nga, of the good things that you have done, we stone thee not. Kay batuhon man sa una, kung ka patyon ka, stone to death. But we want to persecute you because of blasphemy. Because you, being a man, tungod kay ikaw, usa lang ka ordinary nga tao, nganong i-claim man nimo nga Ginoo ka, kay ingon man siya nga, I and the Father are one. So, in effect, he is saying that I am God. Yun si Jesus Christ. But, nevertheless, Jesus spoke the truth courageously. Wagod siya mahadlok. I and the Father are one. Before Abraham, I am. Number 3, Jesus warned us that we would face trouble. Kung basahin mo ang John 16:33, before sa niya sa langit, gingnan niya yung mga disipulos, in this world, you will have troubles. You will have trials. You will have persecutions. You will have problems. You will have difficulties and the like. Because I want to tell you that the servant is not greater than his master. Gusto ko pa, kamo nga disipulos nako, dili mas labaw nako. Kay kung gilutos gani ko nga inyong master, how much more you, my servants? They will for sure persecute you also. But ingon niyo sa John 16:33, but be of good courage. Ang uban pang translation, but take heart. Kasi pwede na sultihan nga, pero ayaw ninyo kalimtin ni, hinumdumin ninyo pag ayaw ni, ayaw ninyo iwala sa inyong alimpatakan. I have already overcome the world. Gidaog ko na ang kalibutan. Katong iyon siya ba nga, sa cross, He gave up the Holy Ghost, ingon siya, it is finished. Nahuman na. So pasabot, all we have to do is to accept the power of Jesus being crucified in the power of His resurrection, and that will save us from eternal damnation. This time, let's look at biblical examples of courage. Kaning si Esther. Kung basahin niyo ang libro sa Esther, Esther was a Jew placed in the palace nga mga dili Hudyo to save the people of Israel. So, during those times, di ka pwede nga basta mosulod sa presensya sa hari nga wala kay appointment. By appointment ko na siya. Meaning, kung nakay gusto nga, for example, nakay personal concern, gusto nimo nga ma-meet gud ang hari, madto ka sa katong tiglista gyud, magpa-appoint gyud ka. And this time, ingon pa ni Mordecai kay na-filman nila nga kanaganing ang kanaganing kuan ba, dagan sa panahon, ingon ni Mordecai nga, Esther, please go into the presence of the king. Otherwise, the salvation
of Israel will come from another place. Kung dili ta mulihok, mugamit ang Ginoo. Ug kung inganang mahitabo, ikaw ug imong kaliwatan mga matay, ingon ni Mordecai kay Esther. So, pasabot, Esther has no appointment with the king at that time. Di sa pwede mo sulod sa presensya sa hari because she has no appointment. So makita niyo ang kaisog ni nasabtan ni Esther nga nakasalalay sa iya ang kaluwasan sa mga Israelites. Muna nga Esther mastered her courage, her strength. Sa iyang ingon, today I will go to the presence of the king. Ingon niya, if I perish. Kung mamatay ko, kaya ano man sa una, kung wala appointment nga pataka ka sulod, they will behead you. Patyon ka. Ingon ni Esther, if I perish. Kung mamatay ko. Pero, nakita niya ba, seeing the unseen, nga tungod og alang sa kaluwasan sa mga katawhan sa Ginoo, the Israelites people. So if I perish. Sama pod kang Shadrach, Meshach, Abednego, di ba katong sunugon sila kay wala sila mubaw sa katong gihimo ni King Xerxes katong hari nga kana ganing Diyos nga dapat at pagbagting sa kanang bell dapat sila tanan muyokbo sa katong image or katong Diyos. Pero wala sila ni bow, di ba? So in effect sunugon sila kay katong 7 times gipainit ang katong furnace. Unsa ingon ni Shadrach, Meshach, Abednego? We want to know you, O King. We want you to know, O King, nga ang among Ginoo gamhanan gayud pag-ayo, nga muluwas kanamo. Kasi isa ilang ingon, pero gusto pod mi masayod ka nga bisan pag di miluwason sa among Ginoo. Pasabot nila mga bisag masunog mi, mamatay mi. We want you to know, O King, that we will not going to bow down sa Diyos nga imong gitukod. Di ba? Sa Revelations, ingon pa niya, Revelations 1:21, I think, we should be faithful in following the Lord Jesus Christ even to the point of death. Hangtod sa kamatayon. So, kung wala atrasan ni, kung sa kung sa military pa, sa Russia pa sa una, nasilay ka na ganing mission, ang atras po silon. No retreat, no surrender, yun na siya. So, ang Kristohanan kinabuhi nga ni yun na siya. Kung gusto ka mga himong follower ni Jesus Christ, you should follow Him even to the point of death. And ikaduha si Joshua. Joshua chapter 1, verses 6, 7, 9, and 18. Nagbalik-balik ng be courageous. Be of good courage. Gingnan si Joshua, kaya namatay naman si Moses at this time. So ingon sa kay Joshua nga, ingon sa Ginoo kang Joshua, be of good courage because you are going to divide the inheritance sa promised land sa mga kaliwatan sa Israel. Be of good courage tungod kay ikaw ang mag-lead kanila, manguna kanila nga sundon gud ang mga balaod sa Ginoo nga gikan sa baba sa Ginoo. Nga digud sila mo to turn to the left or to turn to the right. So be of good courage. O wala ko nang butang diri si Stephen, kung basahon nimo sa New Testament, katuganing mag-minister nga gipili nila, isa na si Stephen, full of the Holy Spirit, nga kanaganing nakigkuan sa iya ba, nakiglantog may tungod sa Ginoo. Wala gud siya matarog unsa gibuhat sa iya ha. Kay gimay-mayan man niya ang mga Pharisees, ingon siya nga kaniadto ang Ginoo giluwas ang mga Israelita gikan sa Ehipto, katong mga kuan ba sa promised land and everything. Ug gipamatay nila ang mga propeta. Ug karon isog kay sa ingon siya nga ug karon panahona kamo ang mupatay sa propeta, referring to Jesus Christ. Motong ingon sila nga you don't dare lecture us. So sa gibuhat nila at that time si Pablo, by the way, wala pa siya na convert. Kasi si Pablo sa una, ang trabaho ni Paul sa una, whenever they are going to stone to death somebody, murag ang take-up-probe si Saint Paul. Murag na may kwan gud nila sa una, murag batasan nila sa una nga kung batohon ka, ang katong nasa ilay murag sinina ba nga ibilin dito kay Paul. Pagpamatuod ba nga kinsa tong murag na sila reward, I think, kung kinsa katong nakabatoan na. So when they stoned Stephen to death, ang kitang ilang mga kapute, ilang gibilin kang Paul at that time, which is not yet converted. Siya ni-approve.
and they stoned Stephen to death. Pero grabe ba no, kanang basahan ni mang Bible ba? Katong gibato si Stephen, naglantaw sa taas, ingon siya nga, I see heaven opened and the Son of Man sitting at the right hand of God. Hangtod nga, iyang gigive up ang iyang kwan, murag namatay na siya. So that's, grabe good na, di ko ma-imagine ka nga klase nga courage. Matod pa kay G.K. Chesterton, Gilbert K. Chesterton, The Paradox of Courage. Chesterton poetically observed courage is a strong desire to live, taking the form of readiness to die, and a willingness to walk within an inch of death in order to take hold of life. So, nothing can be perfectly braided. When you say braid, kita mo ng buhok nga isilapid. Di ba nindot tanaon isilapid ang buhok? Ano siya? Nothing can be perfectly braided than death and courage. Ngano man, kung inyong obserbahan, ang atong kinabuhi din sa kalibutan, death na siya. Matao ta. At the peak of our existence, natay profession, natay career or anything, and then matigulang ta. And then physically, we can no longer do what we are doing, and then mamatay na ta. Death. Mupalit kag sakyanan karon nga bago, 10 years after, daan na siya, ma-junk na siya. Mupalit kag cellphone nga bago, pila ka years, madaot na siya. Paana tanan? Decline. Paubos tanan, death. Ingon mo yung sa diri, courage is strong desire to live, taking the form of readiness to die. Di ba ang sundalo, tungod kay gusto siyang mabuhi, or gusto niyang mabuhi ang kaubanan, musukol gud siya, makig-bisog gud siya, makig-away gud siya. He has to embrace, kung sa kwan pa, he has to, iyang suklan ang kamatayon, aron siya mabuhi, or aron mabuhi ang iyang mga kaubanan. Di ba kanang murag, kwan ba? It's really a paradox. Readiness to die and a willingness to walk within an inch of death in order to take hold of life. Pares sa mga gitawag sa Ginoo. Saludo ko ayo ko sa ila ha. Kanang mo decide ka nga magpastora or whatsoever. Saludo gud kay ko anak kay grabe no. Ira kung gigibak ilang katungod nga kanaganing murag sila pud unta makatrabaho, makakaroon pud og sweldo nga kanaganing napon nga makapalit pud sila gusto nila paliton nga bisti nila or whatsoever nga gamit. Pero wala nila gikuha kay ang ilang gikuan is gihatag nila ang kinabuhi sa Ginoo, and that's courage. Pero ingon mo sa Ginoo, gusto kong musulti kaninyo nga walay bisag kinsa nga nibiya sa iyahang asawa, sa iyang igsuon, sa iyang inahan, sa iyang trabaho. Bisag unsa imong gibiyaan daw, tao man o imong profesyon nga mahimo kang madato unta. Nga di nako kanaganing pagasuklihan nga di nako i-reward ingon ni Jesus Christ. Of course, the reward, when you say reward, kita manggod ang atong una-una ba kanang blessing, reward, ang atong nasa una-una is kwarta. Mura gano'n na, when you say reward blessing, grabing blessing. When you say grabing blessing, dali ratang naon ba? Daghan sa kwarta. Kaya mo naman, mura nakatie up na sa kwarta ang blessing. But then, it is a form of death. Nga, death of career. Okay? Wala man siya nag-engineer, wala naman siya nag-maestra, wala naman siya nagpatayon sa ikuan. It could be death of a relationship. Kinanglan siya makigbulag ani nga tao kay kung dili mawala siya sa iyang pag-alagad sa Ginoo. It could be the death of a personal kanang comfort. Imbes nga ipaliton ta nako ni gusto nako paliton nga sinina, dili lang kay nakinanglan akong anak. Mga ginikanan makarelate kayo ni. Kung ginikanan na ka, wala na ilaing na ganing tumong sa imong pagpanrabaho, pagpangabudlay, kundi para lang sa imong pamilya. Para sa imong mga anak. Single-minded na kaana ba nga, ay, lamiyon tayo palitog kanang sinina, pero examan sa akong anak. So, you give for the fee sa imong examination sa imong anak. And that's a form of death. Whatever death it may take, either katong inon ako nga, death of kanaganing personal preference, death of a career, death of a relationship, emotional death, mental death, for the cause of God. Courage is the mental fortitude to face it without retreating. Yan ang no retreat, no surrender. Ingon pa ni John F. Kennedy,
without belittling the courage with which men have died, we should not forget the acts of courage with which men have lived. Kay grabe man gud ni kanang spectacular man gud ni kaning sa gera kanang honor of valor kanang ganing sundalo nga nakapatay og mga isa ka gatos or napulo ka kaaway. So na mga award ana especially sa US kusog sila na mga ana kanang about sa courage nga uno tagaan ka og kanang ganing mga plaque, reward or whatsoever material kanang mga recognition and everything. Pero ingon siya, nevertheless, we should not forget those acts of courage which men have lived. Sama sa kung giingon nga niya ba ang ginikanan, ang yang trabaho ing ani lang, pero gusto niya peskwelahon na yang anak. Di ba courage pud na siya? Di lang sa spectacular, di man na kuan ana, di man naka-ingon nga spectacular kaya, grabe ka ayo si kuan. Bisag naninda lang siya og maruya, pero nakapeskwela siya. Pero sa ato as Christians, that's courage. It's still a form of courage. How courage plays out in our life. Nalay tulo ka punto. First, courage, sanctification's missing ingredient. Kani pareho ta ani, walay lamang ani, dili ko lamang ani, di mo lamang nako. Kani atong daily struggles ba? Katong kanta gani ni Andrew nga gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Imong susin imong kagalingon ba? Kung tinuod ka sa imong kagalingon, ganing self-reflection, amot lang kung mo kuan ka mo, amenable ka sa ako daghang mga butang nga di ka gusto sa imong kinabuhi. Tinuod ba na? Nga kung tinuod ka sa imong pagdala sa imong assessment sa imong kagalingon, daghang mga butang nga dili ka gusto sa imong kagalingon. And those are the things that will hinder our growth as a Christian. Kabalo kang tapulan ka, but you are doing nothing about it. Tapulan lang gihapon ka. And if you read the Word of God is sternly, or ka na ganing, grabe ang pagsupak sa Bible, babasahin mong Proverbs about laziness. Napagikon sa Proverbs nga, ang tao daw nga tapulan, iyang ilubong iyang kamot sa iyang pinggan, he is too lazy to bring it up, padulong sa iyang baba. Grabe no? Kanang pag-describe sa laziness. He buries his hand in his plate, and he is too lazy to lift it up, padulong sa iyang baba. Kaon na lang ganina ha? Of course, that's a very extreme nga Proverbs na siya. Pero it talks about something. Usahay, kabalotang tapulan ta mo yung assignment, pero mas grabe ta maka-internet kung estudyante ka. Instead of doing your assignments, you are doing social media. Okay raman ni Kwan, pasar man gihapon. So, mediocrity na siya, di na excellence. God calls His children to excellence. And excellence starts in little things. The courageous acts we make every day. Pero kanang sa amo muser lang ko gamay ha. Sa amo sa culture sa Ilocano ing ani. Nakitaan pa man ako ni although karon gradually fading na pod na siya. Ang mga Ilocano at 4 o'clock they are awake. Actually 3:30 na siya. 3:30 30 minutes papabugal og tubig. Alas 4 nakakape na siya. Alas 4:30 to sa bukid. Sakto nga pag subang sa adlaw, medyo init-init alas 7, muuli na siya. Kaya mga farmer ba? So nana si Agi, alas 7, nana si Agi. At 7 o'clock, between 7 to, I think, 9 or 10 a.m., napot si mga personal nga lakaw, maadto kay Kwan kay mag-meeting sila sa kanang grupo sa kanang mga farmers, na sila isgutan about sa kanang asosasyon So 7 to 10 or other personal agendas. Pag alas 10 balik na pud na sa basakan. So trabaho na pud sa 10 to 12. At exactly 12 noon, ato na po sa silang balay, maniud to. 12 to 1 ragod, strictly 12 to 1 ragod ng pahuway sa amo. Muna ako sa una, di na ko malimtan ba nga, bata pa may basakan gamay sa una, di man kayo ako among yuta. Para ka sa ako sa una, baka na ganing magpahuway og 12 to 1, kulang kayo ng isa ka oras magpahulay actually sa trabaho. Sa una ba, di ko kasabot na bang, kalisod ng kinabuhi. Pero, by the way, wala mo kayong na kanang nagbita sa akong kagalingon. But, all through the years, katong nagkadako nako, dito na ako na nasabtan ba nga, ilabi na katong nabasa na ako sa Bible, sa Proverbs. Ingon sa Proverbs, kanang ganing, dili daw maayo sa isa ka anak,
nga naghigda-higda sa buntag nga ting trabaho. Murag movie culture sa East sa una. Nga despising daw kaayo ang isa ka anak nga nagpahayahay nga ang iyang mga ginikanan tuwa sa field nagtrabaho. Yung na sa Bible ni. Pero mono'y butang nga nag-train sa ako actually to extend kana ganing may limits ba. Ang tod nga ni dako ko ing ana, and now mao gina naitabo sa ako. And nabasa na ko sa Bible, nalipay ko kay naday sa Bible na about kana ganing industriousness, di ba ingon sa Ginoo, panalanginan ang Ginoo ang buhat sa imong mga kamot. Nya may gibuhat imong kamot. Alam, magikon sa Ginoo nga tagaan ako si ing ani og iPhone nga latest. Tagaan ako ing ani may imo sang magna cum laude, may imong summa cum laude without you doing nothing. Kanunay na ako nang ginasulti akong mga anak. If that's the case, God would be very unfair. How about dos katong nag-review? Nga naglisod man ganito ng review, nga ikaw nga nag-review, magikon lang sa Ginoo pasar ka sa exam. That's very unfair. Og dili na buhaton gud sa Ginoo na. For us to see nga kinahanglan gyud ta magkugi aron makuha nato ang result. So sa ato kung natay makita nga dili maes tong kinabuhi, self-reflection, we should have the courage to be confronted with this truth and to face this truth sa ato ang kinabuhi. And to hear the truth takes courage good. Di ba kita lang may makakorek? Ingon sila nga, you are the teacher of yourself. Tinuod na siya. Bisang pagtawagon na itong pinakabagtik ng mga teacher about kanaganing excellence, tibok kalibutan, magseminar ta dire. Bayaran na to sila mahal. Paghuman, kung di mo tudloan imong sarili to be excellent or to be industrious, wala giapoy mahitabo. So let's have that courage to face the truth about ourselves, and it will allow us to grow in our sanctification. Kanang gitawag sanctification, day by day, paglabay sa panahon, alang sa kadungganan sa Ginoo. Number 2, courage to live the truth. Without courage, all virtue is fragile, admired, sought after, possessed, but held cheaply and surrendered without a fight. Matod pa ni Winston Churchill. So, kita, sige naman tagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ako gani, 50 plus na ko. Grabe na akong napaminaw na pulong sa Ginoo. Sa tinuod lang, ang kulang sa ato actually is application. Wala tayo ka na ganing kaisog ba nga ikinabuhi ang atong natun-an. So, dili ta mo grow sa ato ang, in effect, di ta mo grow sa ato ang kanaganing paglakaw diha sa Ginoo. Matod pa ni C.S. Lewis, courage is not simply one of the virtues, but the form of every virtue at the testing point. Ang kaisog daw, di lang yun nga virtue na siya, kundi kaning atong mga, kanaganing mga natun-an nato sa atong pagkakristohanon, nga dili nato i-give up even at the testing point. Pasabot sulayan ka nga, Brad, laag taon niyang gabi mag-inom ta, kaysa ragyod. Di ba, lami man na mag-inom daw. Lami kan mag-inom. Di ba, kanang masulayan ba? So, kung Kristohanon ta, kabalo na ta nga dili na tama, di na ito nabuhaton. And let's have the courage to live the truth in our lives. Without courage, we'll shed any virtue like raincoat at the moment we need it most. Kung wala daw tayo kaisog sa pag-atubang sa mga butang sa atong kinabuhi, mura sa ka na ganing kapute ba nga, wala na ulan, ato na lang ipadaplin, iwan na may ulan. Diba? Hangtod nga, muulan na, nya wala tayo covering sa ato ang lawas. And number 3, ingon diri, courage to tell the truth. And this is all about evangelism. Kung basahan niyo ang 1 Thessalonians chapter 2 verse 2, here is Paul relating nga gikan sila og kanaganing Philippi. So kung tanaw niyo sa Bible kanang sa mapa, ang Philippi ug Thessalonica duol ra na sila. So kani nga higayon, murag dito sa kanaganing Philippi, gikuan sila dito kanang usual gud kinabuhi ni Paul nga naimang mangharas sa ilaha dito while naga-share sila sa pulong sa Ginoo, batuon sila, naimusupak sa ilahang mga mensahe and everything. So grabe nilang kun ito actually kani nga instance, murag gipangbunalan sila kay gikuan man sila murag Sanhedrin, gitawag sila sa murag kuan ba sa mga religious leaders niya, gipangkuanan sila, gipangbunalan. And then girelease sila, gisultihan nga ayaw na mo pagsangyaw aning pangalan ha, kaning pangalan ni Jesus Christ kanang inyong Ginoo. Ayaw na mo pag-undang na mo
sangyawan na kay grabe na ni nagkagubot ng Israel. Nibiya na ang mga uban sa amo wala na yung manimba, murag ana ba? So niadto na po siya sa Thessalonica nga nagwali na po siya sa Ginoo. Ug ingon siya ba nga murag bunog-bunog pagod, murag daghang pa sa mga gibati nga kwan, yang samad wa pa naayo. But then tuwa na po siya sa Thessalonica, nagwali na po siya didto. So makita nato ang life ni Paul ba nga naami diri aron magwali sa pulong sa Ginoo nga walay sagol nga kanaganing pangilad, dili nga panglinla ni amo tininuod gud ni amo. Maka-witness man siguro mo kung kinsa mi giinsa na mo giunsa na mo pagbehave ang among mga kagalingon kung naami kaninyo nga dili mi bentahuso nga mga tao. Dili mi ingon nga nag-after lang sa inyong offering sa amo Muna ingon ni Pablo. And he is protecting his integrity. In fact, when you read the 2 Corinthians, it's all about Paul defending himself. Kay naman sa gisaad gyud nga kanang muadto siya pero wasa kaadto. So yung sila nga ingon tong mga false teachers nga wala na di na mo to si Paul sa inyo Kuwara na siya nga ganing paling-paling ng hunaw ng tawhana na. So gusto nila nga daoton ang integridad ni Paul sa mga Corinthians so that they will believe the teachings of the false teachers sa mga Corinthians. Courage is not the absence of fear but the capacity of action despite our fears. Ako lab na ako ni example yung mga ginikanan ba kay plus ka nang nakianak nga gagmay pa. Di ba usay bisag medyo kalintura ka, lamion ta ihigda-higda pa kay lain ng lawas. Pero kay may eskwela man imong mga anak, yung muluto, butang natog nagbakasyon imong katabang, kung nakikatabang. Di ba bisag medyo lisod ibangon, medyo kuan ang mga joints ba nakigibati. You have to wake up. You have to get up and do the kanaganing pag-andam para sa imong mga anak. And that takes courage. So, in conclusion, it is really important to have courage and boldness to tell someone else the good news of Jesus Christ. Courage to live the truth and courage to tell the truth about Jesus, our Messiah, and integrity, just like Jesus, faultless, firm, and consistent. For indeed, it takes both courage and integrity in order the faithful disciple of Jesus. So before we end, ako lang isar katong kay Monsor, nga kanang Mike Monsor dito sa US, nga he is known for always saving his companion in kanaganing putting others above himself. So before siya namatay, last niya nga kanaganing second to the last niya nga act of courage. Ang iyang kalaban murag tuwa didto, nya naa siya diri na si Mike Monsor diri. Nya kuan na siya kanaganing ma-overrun na sa siyang mga kaaway. So pag di siya mo atake didto, mamatay gud iyang kauban. So what he did, kay siya raman isa murag nakatag naman sila kay gera gyud. Iyang gipaputok iyang pusil, dagan siya didto sa iyang kauban and he saved his companion. So naluwas siya, pero murag nagsuffer siya injury ato nga time. So na-awardan na po siya og kanaganing valor, honor nga kwan ba sa mga courageous acts. And last, namatay na siya, mo yung gikamatyan, last nga incident, sa katong mission na po nila, na iniuntol nga granada dito sa iyang tiyan, niya niadto sa katong iyang kauban na po nga duha. So ayang gihimo, kanaganing without kanaganing dinadaghan nga paghunahuna ba, iyang gidagan ang granada og nibuto sa iyang sarili. So posthumously gi-award gyapon siya og kanaganing acts of courage sa ni George Bush at that time. So makita nato na nga sa atong kinabuhi Kristohanon, indeed we need both courage and integrity in order for us to be a faithful disciple of Jesus Christ. Aron kita makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, maka-apilta sa buluhaton sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo aron daghan pang mga kinabuhi nga maluwas diha kang Kristo Jesus. To God be all the glory. So maayong buntag sa atong tanan.